failed so many times, but still, here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. My Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. Come on, give it up for Jesus. I've failed so many times, but still, here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. I belong to Jesus. For you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. The reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. We belong to you, Lord, to no one else, to no one else. Savior and everything, I found my way to you. In all my days, you are there. You never fail me, Lord. Brought me in to your arms.
to serve you, Lord. I'm forgiven of my sins. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. When I pray and cry to you, kneel before your throne. When we go our separate ways, you call me back again. I'm forgiven of my sins. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. You captured my heart. Now I am yours. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Alright, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Psalms 34 verses 3, 9, 10. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, fear the Lord, you, His saints. There is no want to those who fear Him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Praise God. Dito po sa binasa natin, nagtatawag siya na let us magnify the name of the Lord. Bakit? Kasi ang lahat ng may takot sa Kanya, hindi magkukulang. Yung mga leon daw, yung mga leon, nagkukulang sa kanilang pagkain. Pero yung mga anak ng Diyos na may takot sa Kanya, hindi magkukulang ng kahit na ano. Amen? Pag sinabi kong kahit na ano, pati yung mga spiritual things na yan, kapayapaan, kagalakan, na hindi mo kayang bilhin ng pera, hindi ka magkukulang. Sabi mo sa katabi mo ulit, hindi ka magkukulang. Di ba? Kaya nga tayong minsan, tumutulong tayo, tulong. Pero, wala rin kapos at kapos din. Ang dahilan, walang takot sa Diyos. Pero tayong lahat,
ay meron takot sa Panginoon, kaya yung mga spiritual things na yan, ibinubuhos ng Panginoon sa kanyang mga anak. Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Ngayong araw na to ay muli ka naming pasasalamatan. Physically, nandirito ang mga anak mo, Lord. Pinakita kung gaano nagmamahal sa inyo. Wala po kami maigaganti sa inyo. Well provided ang iyong mga anak sa lahat ng mga bagay. Pati yung mga spiritual things na yan na hindi namin kayang bilhin, ay hindi kami nagkukulang. Kaya sa maga na to, Lord, hinihiling namin na pakalinisin mo po kami. Na tulad mong malinis, maaring meron kami mga nagawa na sabi na hindi maganda sa harapan mo, na maging dahilan upang hindi mo tanggapin ang aming alay sa inyo. Patawarin mo po kami. Dalangin namin, Lord, na mag-umpisa sa simula hanggang sa wakas, kayo po ang siyang manguna. Ibigay mo, Lord, ang double portion na yung banal na Espiritu Santo sa aming beloved Bishop na lagi mong ginagamit upang kami po ay pakainin ng pagkain espiritual. Ganon din po ang tagapagdala na mensahe ng kaligtasan, walang iba kundi aming beloved Pastor Ludwig. Samahan mo siya ng Espiritu mo, Lord, na maging buhay na buhay ang pangangaral niya tungkol sa gospel of salvation. Ganon din ang lahat ng aawit tutugtog. Samahan mo po sila sa ganon. Ang mga angels, Panginoon, ay kasama namin. Wala po kaming hangad sa ngayon kundi kayo lugurin, pasalamatan at kayo malwalhati at ibuhos mo masaganang pagpapala ng Espiritu Santo sa bawat isa. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. Tuwing nag-iisa, ramdam ko na kay bigat nitong dala ng puso kong nasasaktan. Hindi malaman na aking gagawin. Ako ba'y susuko na? Ngunit ikaw ay nariyan. Di mo ako pinabayaan, Panginoon. Ang nagbibigay lakas sa aking puso, ang aking tanging sandigan. Alam kong ano man ang mangyari, di mo ako iiwan. Panghahawakan mga pangako mo, ang papuri tanging sa'yo. Dakilang ngalan mo, tanging ikaw, O Diyos, ang paghahariin sa puso ko. Kahit na ano pa mang panahon, laging nandyan, tunay ang pag-ibig na alay mo. Ang nagbibigay lakas sa aking puso, ang aking tanging sandigan. Alam kong ano man ang mangyari, di mo ako iiwan. Panghahawakan mga pangako mo, ang papuri tanging sa'yo. Itataas ang dakilang ngalan
Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita habang nabubuhay. Tumagsaman ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. Sa sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Linang mong lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral. Akin po tinatawagan ang ating mahal na Bishop Salita. sa pangangaral ng kanyang salita. May aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo. Binago mo, lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. O Diyos na nasa langit, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon binigay mo sa amin na kami magkasama lahat, Panginoon, dito po sa lugar na ito upang itaas ka, purihin ka, sambahin ka, O Diyos, at makinig na yung banal na salita. Panginoon, sobra-sobra aming pasasalamat sapagkat isang malaking pribileyo sa amin, O Diyos, na makarating kami sa lugar na ito sa araw na ito, Ama. Sapagkat alam namin, Ikaw lamang, Espiritu Santo mo, nagtutulak sa amin, nag-uudyok, O Lord, para kami dumalo
dito sa gawain ito, Lord. Kundi sa iyo, Panginoon, wala kami dito, O Diyos. Kundi sa udyok na Espiritu Santo, wala kami rito, Panginoon. Kasalamat po, O Lord. Pirmi mo kami inaalalayan. Pirmi mo kami tinutulungan, Panginoon. Pirmi pinoproteksyonan, Lord. Pirmi sinusuplayan ang lahat ng aming kailangan. Ganun ka, Panginoon ko. Kaya napakabuti mo, O Diyos. At naway magantihan din namin ang kabutihan, ang lahat, Panginoon, ang pinakikita mo at ginagawa mo sa aming lahat. Panginoon ko, wala kami magagawa kung wala ka, O Diyos. Kaya tulutan mong dumaloy, Panginoon, ang Espiritu Santo mo mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo. Ang special anointing mo, O Diyos, para madama namin ang presence mo, Panginoon, ay kasama namin sa araw na ito. Kaya hindi sa lahat na nanonood sa television, Panginoon, abutin mo silang lahat, Panginoon. Ano man ang pangailangan ng lahat, O Diyos, ay ibigay mo po, Panginoon. Kung sino man na may karamdaman, Panginoon, padaluin mo healing power mo ngayon din po, Diyos. In the name of Jesus Christ of Nazareth, be healed in Jesus' name. At abutin mo, Panginoon, yung lahat na nangangailangan, Lord, at isupply mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, Ama. Maraming salamat po, Diyos, at naniniwala kami na malaking tagumpay, Panginoon, ay bibigay mo sa amin sa araw na ito. Salamat po, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Lord at pagpalain tayo ng ating Panginoon sa araw na ito. And how I wish, mga kapatid, na yung ating pag-aaralan po ay hindi lamang natin pakikinggan, kundi ito po ay isasagawa po natin. Kung talaga naniniwala tayo sa imminence, ang coming ng Lord, na darating ang Lord, any moment ay darating siya. Dapat po ready tayo, dapat po watchful tayo, dapat most probably dapat alam natin ang ginagawa natin, alam natin ang dapat natin gawin. At yan po pag-aaralan natin ngayon at sana paglabas natin dito, i-apply po natin sa buhay natin. Lahat ng sasabihin ng Lord, apply po natin. At yun ang pinakasusi. Yun ang pinakasusi ng tagumpay ng buhay po natin. Marami hindi nakakaalam. They're unaware ang marami mga Christians kung ano yung supposedly ginagawa ng Christians while waiting for the coming of the Lord. Doon sa imminence ang pagbabalik ng Lord ay napaka-delikado po. Kasi pag sinabi po na imminence o imminent ay bigla po yon at wala pong nakakalam. Any moment, He will come. And I believe that any moment, He will come. At yung po pag-aaralan natin ngayon, kung anong dapat natin malaman, ano makita, what is the signs doon sa sinasabing any moment, He will come. Now in the book of Matthew 24:44-46 says, therefore you also ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. The Son of Man will come at an hour you do not expect. Who then is a faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household to give them food in due season? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. And our subject today is entitled, The Hour You Do Not Expect. Title natin, The Hour You Do Not Expect. Okay, ang mga kaupo na po tayo, may all be seated, please. Okay, brothers and sisters, speaking of signs, before the Lord Jesus Christ comes, we are very much aware about Matthew 24 verse 6 to 7. Yung pong war, rumors of war, pestilences, famine, earthquakes, diyan tayo aware. Every time these events arose, Christians in the country affected by these signs start to prepare. They start to be aware. They crave serving God with a sense of urgency. Nagmamadali sa paglilingkod sa Lord to repent from their sins. Why? Because they are expecting that Christ will come any moment because of those horrible and terrifying events. Pag may ganong events, darating na ang Lord, handa na lahat. But when one of those major events had passed,
pag nawala na yung event, nawala yung lindol, nawala yung gera, nawala yung economic crisis, after a couple of weeks or maybe months, we go back to our normal lives. What is our normal life? As a Christian, ano yung normal sa atin? Our daily routine, it includes eating, drinking water, working, doing business, seeking pleasure, and relaxing. We become cold in serving God. Malamig po pagsiserve sa Lord. And more often than not, we easily return to the worries of life. Fear of sickness, sideline ng konting kasalanan, ano doon ulit. But most of all, we become less mindful of the coming of the Lord. Nawawala sa atin ang pagbabalik ng Lord. And we even forget about the rapture day. Nalilimutan na yung rapture day. Kapag lumindol uli, eto na naman, may gera, may tumaas ang oil, tumaas ang presyo ng prime commodities, then balik na naman, ahando ng takot, maisip na naman, rapture, malapit na. Any moment ng rapture, we must be prepared. Kaya handa tayo. Grabe, pagdating sa gawain ay sub-sub talaga sa gawain po. We will repent, become serious in prayer, serious in ministry, at kapag normal na sitwasyon, back to normal na ulit tayo. Anong klaseng buhay yun? Yung tinatawag na buhay na mayroong complacency. Yung pong kampante ka. Why? Kasi karamihan sa mga Christians ay seasonal Christians. Christians may season ng pagiging Christian nila. Kapag may lindol, merong gera, may global economic crisis, may pandemic, ang mindset ay be prepared. Pero pag okay na ang lahat, ang mindset ay relax muna. Ganon ang nangyayari. That's why I tell you frankly, brothers and sisters, multitudes of Christians will be left behind. Why? Complacency. Seasonal Christians. Ganyan ang nangyayari po. Pag season ng gera, handa tayo. Pag season ng lindol, handa tayo. Darating ang Lord. Pag natapos na, wala na po. Balik sa normal, mga kapatid. Pag umaambon, di na magsisimba. Pag lumilindol, kahit bumabagyo, nandiyo dyan, mga kapatid. That's why the Lord Jesus Christ said in Matthew 24:6, ito sabi ng Lord, and you will hear of wars and rumors of wars. First, see that you are not troubled. Huwag kayong mabahala. Kahit merong rumor of wars o may wars na talaga, may mga earthquakes, huwag kayong mabahala. For all these things must come to pass. It is a must. Kailangan mangyari ang lahat ng bagay na yan. But the end is not yet. Hindi pa yan ang katapusan. Pag naggera, lumindol, nagkaroon ng catastrophe, nagkaroon ng mga super typhoon, hindi pa yan ang wakas. Hindi pa po. Maaring hindi sinabi ko anong wakas. Pero pinag-uusapan doon, the question is about the coming of the Lord and about the end of the world. So hindi pa yan end of the world, hindi pa yan ang tapos ng Church of God. Hindi pa yan. Hindi lang masabi ng Lord, hindi pa rapture yan. Kung hindi yun, then what is the exact moment or season of Christ coming? Hindi pala yung lindol, hindi yung war, hindi yun. Pero yung post-signs yan. Pero hindi pa yon ang pinaka-signs talaga ng pagbabalik ng ating Lord. Then what are those signs? Ano yung signs na yon? For your information, listen carefully. The nearness of His coming. Yung malapit yung pagbabalik can be easily detected. Madaling malaman po. Why? He gave signs in Matthew 24:6-7. Yung sinabi ko, lindol signs yan, war signs yan, yung famine signs yan, yung pestilences signs po, lahat yan, before He come. Pagdating naman po yung any moment, yung sinabi ng Lord, any moment. When is that any moment? Kailan naman yung any moment? Yung nearness, yung malapit na, lindol, gera, lahat yun. Kailan naman yung any moment? Lilitaw ang Lord, darating ang Lord. When is that? Matthew 24:44. Therefore, pag sinabing therefore, may sinabi siya ng una. Therefore, you also be ready. Why, Lord? For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. The hour you do not expect. The Lord Jesus Christ bluntly said, be ready. Why? Because I am coming at an hour or time or moment you do not expect. Meaning, hindi during earthquakes, hindi during wars, hindi during pestilences, economic crisis. Why?
Because during these moments, we are all expecting that Christ will come any moment. Nakita nyo nung maggera, darating na Lord. Nag-expect tayo lahat. Which will contradict sa sinabi ng Lord, that I am coming at an hour you do not expect. So in other words, hindi po yan ang signs ng any moment. Ang lindol, ang gera, tagutom ay signs na malapit na siyang darating. Pero yung any moment, ano sabi ng Lord? That time you do not expect. Now, the question is this. When is that hour we do not expect? Kailan naman yung oras na yon? Matthew 24:35. Inumpisa niya rito. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Ibig sabihin ng Lord, pag sinabi ko, siguradong magaganap. Sinundan niya ngayon. Verse 36. But on that day and hour of the rapture day of my coming, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Isa lang ang nakakaalam, ang kaisa-isang Diyos. Now, dito lang po, dali na yung Godhead Wala raw nakakaalam kundi ang Father lang, kundi ang Father and Diyos. Ibig sabihin, kung si Jesus Christ, Diyos din, hindi niya alam yung pagbabalik, isang Diyos lang nakakaalam. Doon yung makakita kung paano pinaghihiwalay po yan. Okay, the Lord Jesus Christ said, no one knows, wala nakakalam. Meaning, wala talaga nakakalam. As in, wala. Wala talaga po, kundi ang Father in heaven. Saka ngayon sinundan sa verse 37. But of that day of Noah, whereso also yung pakapanahunan ni Noah ay gayon din, so also will the coming of the Son of Man be. Nakita nyo may salitang but. Ba't nagkaroon ng but? Kasi nag-umpisa yan doon sa walang nakakaalam. But, bakit nilagyan ng but? Meaning, walang nakakaalam, pero, but, walang nakakaalam kundi ang Ama lang. But, pero, as the days of Noah, or kapares ng panahon ni Noah, is also will the coming of the Son of Man be. Ganun din ang pagbabalik ng anak ng tao. Walang nakakaalam, pero tignan nyo, yung panahon ni Noah, dahil yung panahon na yon, ganun panahon ako darating. Yun ang sabi ng Lord. Meaning, walang nakakaalam sa pagbabalik niya maliban ng Ama, pero ang pagbabalik po ay katulad o kapares ng panahon po ni Noah. Ganun po ang siyang panahon na yon. In other words, may hint na binigay ang Lord sa atin. The hour you do not expect, kailan yan? Tulad ng panahon ni Noah. Ulitin ulit. Yung sinabi ng Lord, I will come in an hour you do not expect. Kailan yan? Yung panahon katulad ng panahon ni Noah. Ang tanong, ano yung panahon ni Noah na tulad ng pagbabalik ng Lord? Yan naman po ang tanong ngayon. Nasa oras na hindi natin inaasahan. Yung sabi, hindi, you do not expect, hindi inaasahan. Kailan yung panahon? Ano yung panahon yun ni Noah na yon? Dalawang klase pong panahon yon. Madalas yung isa lang nakikita natin, yung isa hindi natin nakikita. Okay, yung unang panahon muna. Matthew 24:38. For us in the days before the flood, bago magbaha, they were eating, they were drinking, water yan. They were marrying, giving in marriage, sabihin, pinagkakasundo para ikasal, until the day that Noah entered the ark. Yan po ang panahon, unang panahon ni Noah po. Now, even in Luke 17:26-28, and as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. They ate, they drank, parehas po. Bago gunawin ang mundo, ganun ang sign. Kumakain, nagiinuman, ganun po. Yun lang ang pirming nakikita natin. They married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Time of Lot. Likewise, similarly, as it was also in the days of Lot, katulad dun yung panahon ni Lot, bago gunawin po ang Sodom and Gomorrah, they ate, they drank, they bought, dinagdagan na, they bought, they sold,
they planted, they built. Yan po ang panahon. Meaning, yung time na yun na you do not expect ay time ng ordinary day na people are doing their daily routine. Yung po ang ginagawa. Yung araw na ginagawa natin, gumigising, tapos kakain, tapos pupunta sa opisina, pupunta sa business, iba naman papasok sa school, iba naman walang trabaho, tatambay na sila. Yung ganun po, ganun panahon. Meaning, not during war, not during earthquakes, not during economic crisis, but during an ordinary day and ordinary situation. Diyan darating ang Lord, the time you do not expect. Ito yung unang panahon ng moment ng day you do not expect. Tignan natin yung pangalawa po. The second time na laganap ang kasamaan. Yan naman po yung pangalawang sign po sa kanyang, doon sa panahon ni Noah. Laganap ang kasamaan. Gaano kasama ang panahon ni Noah? Yan na tanong. Before I answer that question, in Matthew 24:39, ito sabi ng Lord, and knew not, they knew not, and knew not, hindi nila alam, until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Hindi raw nila alam. Parang ibig sabihin, hindi ko alam na gugunawin ang mundo. Hindi ko alam na babaha. Yun ang sabi nila. And took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. And knew not, or they knew not. Hindi nila alam. Why? Bakit hindi nila alam? Because in Genesis 6:4, ito po pangalawang palatandaan. There were giants on the earth in those days. And also afterward, may mga higante po noon. When the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them, and those were the mighty men who were of all men of renown. Meaning, abnormal sexual practice abound during that time. Ano yun? According to some commentators, fallen angels. Yung mga angels na kasama ni Satanas sa sinipa mula sa langit po. Yung mga fallen angels had a sexual relationship with women. Nagipag-sex sila sa mga ordinaryong tao po. Kanya nga po, hindi po basta-basta practice ng sexual immorality, kundi imagine angel pagkatapos po nagipag-sex sa mga babae po. Ayon sa mga commentator. Likewise, kanya po siguro nagkaroon ng mga giants, mga lalaking tao, mga kapatid, yung mga angkan ni anak, talaga higante, mga 30 feet ang taas po nila. Siguro galing doon sa lahi ng mga angels na sinasabing, fallen angels na sinasabing yon. Ang lalaki talaga. Bakit sila nagkaganon? Likewise, we live in a time of abnormal sexual practices. Ba't ko sinabi? Intindi yung idea. Things which are unthinkable. Yung bagay na hindi mo maisip. Generations ago, noon generation on, are now being practiced and accepted. Ngayon, tinatanggap na at ngayon ginagawa na. As a matter of fact, there are some churches who encouraging homosexual union as a pathway to personal holiness. Sa Tagalog po, may mga churches po ay ini-encourage pa nila yung mga homosexual, mga lesbians po, na yung kanilang ginagawa ay daan patungo sa kabanalan po. May ganyang mga churches po. Sa katunayan yung iba, kinakasal nila, lalaki sa lalaki, babae sa babae, kinakasal po nila. Na abomination sa harapan ng ating Lord. Please don't get offended pati kayo nanonood sa television. Sinasabi ko lang ang totoo po. Hindi natin pwede i-pervert po yan. Ang lalaki po ay lalaki. Ang babae po ay babae. No matter what, yan po ang ginawa ng ating Lord. Kanya doon sa parting yon, pinakikita ng Lord sa atin kung gaano po yung perversion na ginaganap ngayon, na nagaganap sa ngayon po. Na yung lalaki mismo papalitan ng gender, babae papalitan ng gender, pati mga hormones pinapalitan para magbukang lalaki, pati boses lalaki. Ganyan pinipervert ngayon po ni Satanas ang buong mundo sa ngayon. Masakit yan, pero yan ang katotohanan po. Sa katunayan, meron pa isang simpleng perversion eh. Yung elementary ko, siguro kayo, alam nyo rin yung elementary kayo. Nag-aaral tayo. Kilala nyo si Pepe and Pilar? Kilala nyo si Pepe and Pilar? Ay, hindi kilala ng mga bata ngayon. Matatanda rito, kilala yan. Si Pepe and Pilar po. Si Pepe and Pilar, meron silang aso, si Bantay.
Ang tawag sa aso, bantay. Dahil yung pong aso, nagbabantay. Alis si Pepe at Pilar, magbabantay yung aso. Ngayon po, binaligtad na. Si Pepe at Pilar na ang bantay ngayon po. Ngayon po, yung aso na binabantayan. Hindi po yung di aso nagbabantay, aso binabantayan. Pag iniiwan yung aso, umiiyak, hinahabol yung nag-aalaga sa kanya. Baliktad na rin siya ngayon. Wala tayong mga ganyan po panahon ngayon. Genesis 6:5, ano sabi nga doon? Then the Lord saw that the wickedness of man was great. The wickedness of man was great in the earth. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. The Bible says, the imagination of man was evil continually, patuloy. Likewise, too much imagination of many people nowadays is evil continually. Ganun din po sa ngayon. Ganun din po. That's why pornography, illegal drugs, robbery, extortion, murders, prostitution, corruption in government, child abuse, scam, and many other evil things are happening around the world. Buong mundo, grabe ang sama ngayon ng buong mundo. Yung po nakikita sa signs, kay Noah kumakain, nando doon, at sila umiinom, sila nagbe-business. Hindi nakikita itong mabigat na signs na ito, ang kasamaan ng tao. Not to mention the violence during the time of Noah in Genesis 6:11. And the earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Grabe ang violence po noon. Ano ba sa palagay nyo ngayon? Wala bang violence ngayon? Grabe ang violence ngayon. Ang massacre ngayon, grabe po. Magnanakaw, papatayin pa lahat. Yun na doon sa loob ng bahay. Without giving justice to the offended party. Ni hindi makakuha ng justice po yung mga naagrabyado. Naalala ko isang minasakar. Na-massacre na mga kapatid yung pamilya niya. Nasa abroad siya. Pag-uwi niya rito, demanda sila. Wala po nangyari. Namatay na po, pati yung asawa sa sobrang sama ng loob dahil hindi nabigyan ng justice yung kanya pong nangyari sa pamilya niya. Ganyan po ngayon. Hindi ko sinasabi niya lahat. Without giving justice, and the same thing is happening nowadays sa ngayon po, nangyayari sa ngayon po. Madalas mangyari. Allegedly, thousands of violent crimes are committed in many countries. Sa maraming bansa naman po. But only a handful of criminals are brought to justice. Konti lang yung napaparusahan. Karamihan mahirap pa. Pag yung mayaman, nakakalibre sila. Pag mahirap, kulong agad. Ang bibigat ng kaso, di ba kulong? Pag mahirap, manggalang na kulong. Ganyan katindi ang justice ngayon. Pinapaalam sa atin na lahat. Ganyang kasama ang mundo ngayon. Ay iba sablay pa. Lalo't mahirap ang kaso. Nakulong, wala namang kasalanan, siya pa nakulong. Yung mga may kasalanan po, ando sa labas, nagpapasasa lahat, ang ganda ng buhay. In other words, the world was destroyed by God. That because of people were doing their daily routine. Dahil doon sa nagkakain sila, nagiinuman, hindi po yon. But because of overwhelming evil, sobrang sama ng tao noon po. Sobrang sama. And the worst, people seem to be ignoring them and treat them as something ordinary. Sa kanila yung kasamaan, ordinaryo lang. Ganun lang po ngayon. That's why yung sinabi dito, they knew not. Hindi po totoo. Hindi, ibig sabihin na hindi nila alam ang tungkol sa paggagunaw ng mundo. But when Noah preached to them about sin, about repentance, about judgment, about the coming judgment, they did not believe. Hindi sila naniwala. Instead, they ignore and maybe they even mock Noah. Despite hearing his message and seeing Noah building the ark, nakita na, sinabi na niya, magugunaw ang mundo, magugunaw sa baha. Hindi pa rin naniwala. Nakita niya, ginagawa ng barko, ginagawa ng arka, hindi pa rin naniwala. They did not believe. Why? Kasi everything is fine. There's no war. Simultaneous earthquakes, wala rin. No pestilences. No financial crisis. It seemed that everything was doing good. Lahat okay. Kanya okay din sila. Likewise, nowadays, preachers are shouting, Christ is coming soon. Christ is coming soon. Any moment He will come. They're declaring the coming judgment of God.
They talk about hell. They talk about the gospel of salvation. They preach about the 7-year tribulation. People hear and keep on hearing. Patuloy nilang naririnig about the gospel of salvation, about the way of salvation, about judgment, about hell, about the judgment of God. Patuloy naririnig. They can even see the sense of urgency of many churches. Nakikita nila nagmamadali yung mga lingkod ng Diyos na mamadali para ma-preach ang gospel po. And yet, they don't believe. Hindi pa rin naniniwala. Why? And even some Christians may doubt. Why? Reluctant, complacent. Why? There are no wars, no earthquakes, no pestilences, no global crisis. Kanya relax na naman ang lahat. And even seems normal even in for our government. Nakita natin nangyari sa government siya ngayon. Ang Senado natin, hindi ko malaman kung Senado to. Grabe po nangyayari. Napakagulo na Senado. Meaning, the time you do not expect is now. Ngayon po yun. When everything seems fine. Ngayon okay lahat. Wala nagaganap. However, we can relate this scenario during the time of Lot. Genesis 19:14. Ano sabi nga noon? So Lot went out and he spoke to his sons-in-law. Kinausap niya yung kanyang manugang who had married his daughters and said, "Get up, get out of this place, for the Lord will destroy this city." But his sons-in-law, he seemed to be joking. Si Papa naman nagbibiro. Nagbibiro lang daw si Lot. Hindi pinaniwalaan. Why? Manhid na sa ang heart sa sin. Reprobate heart na sila. Callous heart ang nasa kanila. No more conviction about the Word of God. Because of overflowing sin. Yung kasalanan po sobra-sobra. Pag sumobrang kasalanan po, magkakakalyo na ang puso mo. Hindi mo na mararamdaman ang conviction about the Word of God. Hindi mo na madadama ang presence of the Lord. Because sin is just a common thing to them. Yan, ikay kukumali yan, kalakaran lang yan. At yan madalas narinig ko, allegedly, sinasabi nila, diyan daw po sa gobyerno, kalakaran. Ano ibig sabihin kalakaran? Nag-iugali na po. Kalyado na po ang puso. Sanay na po sa ganon. Similarly, in the days of Noah, and unfortunately, even this generation nowadays, ganyan pa rin po. And that's the reason why God or Jesus Christ did not tell us when He is coming. Hindi niya sinabi kung kailan siya darating talaga. To test, kung tayo ay mako-contaminate o mai-influence ng mga kasalanan nila. Kanya tinetest tayo na Lord. Hindi sinabi kung kailan. Mainly sa mga sexual immorality, corruption in money, pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Yan po mga test po natin. That's why these signs, which are evil days, is a big test to all of us Christians. Yan nangyayaring kasamaang yan, kahirapan, test siyang kung bibigay ka o hindi. Test siyang kung maaalog ka o hindi. Pinapayagan yung kasamaan na dati nating ginagawa na wala tayo sa Lord. Tinitignan ngayon kung babalik ka, tinitignan ng Lord. Kung makukontaminate ka, may influence ka ng kasamaan nila. Tinitignan niya kung ma-influence ka ng mga napapanood mo. Tinitignan niya kung ma-influence ka ng mga naririnig mo, nakikita mo. Tinitignan ng Lord. Hindi lang po sa opposite sex, maging sa pera. Lalo sa ngayon, mahirap ang pera. Tumaas ang bilihin. Nagulat ako kanina. Yung tubig namin na doble. Ba't na doble ito? Kuryente na doble rin yata ngayon. Grabe, na doble ang presyo mo. Ganyan katindi ngayon. Ganyan. At inaalaw ng Lord. Para tignan kung gagawa ka ng masama tungkol sa pera. Para makasurvive ka. Titignan ng Lord ngayon sa iyan. Itetest ka ng Lord ngayon yan. Yung iba, imbis na magtipid ng kuryente, jumper na lang tayo. Wow. Jumper na lang para makatipid. Ayan, nakikita ka ng Lord. Baka may nagja-jumper tayo dito. Dahil titsaking ko sa iyo, nakikita ng Diyos siyang kapatid. Nakakapag-aircon ka pero jumper, wag mo nang gawin. Nakikita ng Lord. Yung tubig mo nakakabit pala sa kapitbahay mo, wag mong gawin. May gumagawa niyan. Yung metro lang nakakabit doon sa kapitbahay, kaya nagtataka yung kapitbahay, ba't mahal ng tubig natin? Yung pala, hindi niya alam, dalawa yung binabayaran niya. Ganyan kasama po. Huwag kayong pai-impluensya sa ganyan.
Huwag kayong pa-influensya sa mga biglang kita. Biglang kikita. Mamuhunan ka ng ganito, bigla kang kikita. Huwag. Kasi pag nadali ka yan, ang sisisihin mo, ang Diyos ka yun. Lord, kala ko ba may protection ka? Huwag. Huwag kayong pa-influensya pagdating sa ganyan. Yes, alam na Lord. Alam niya nahihirapan ka financially. Alam niya nahihirapan ka sa buhay. Alam na Lord. Alam niya, nakikita niya. Nararamdaman niya. Alam niya. Pero, pinababayaan ka niya. Why? Tinetest niya kung mahahawa ka doon sa sama ng panahon ngayon. Tinitignan niya. As a matter of fact, God, listen carefully, is expecting us to be like Noah. God is expecting us to be like Noah. Ano ibig sabihin nun? Dapat daw maging katulad tayo ng Noah. Then what is Noah during his generation? Ano ba siya? Genesis 6:9. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. And Noah walked with God. Ano ibig sabihin nun? Despite the severe, demonic, and evil influence of different kinds of sins during his time, Noah was perfect in his generation for 120 years. But I believe throughout his life, 950 years na nabuhay, naging perfect siya sa harapan ng Lord. He was mute, he was deaf, he was blind of the evil things around him daily for 950 years. Bulag siya, parang hindi na nakikita yung mga pornography, hindi niya nakikita kung meron man noon, hindi niya nakikita yung mga kasamaan, yung mga nangyayari, mga sexual immorality, hindi niya nakikita. Fernando, nakikita niya, pero ang bulag siya. Narinig niya kung yung mga malarso ang usapan, pero hindi siya, para siyang bingi. Pipi siya, wala siya sinasabi. Tungkol sa ganun, tinatanong siguro, ano masasabihin mo, Noah? Di ba dapat ganyan? Wala siya, pipi siya. Pagdating sa kasamaan, pipi siya. Pagdating sa kasamaan, bulag siya. Pagdating sa kasamaan, bingi siya. Dapat ganun tayo. Kanya siya naging perfect. He waited for flood for about 120 years. And he was making that ark in the midst of evil people. Habang ginagawa niya yun, nasa paligid niya lahat ng kasamaan, pero hindi siya nahawa. He remained unstained and not influenced by those people. Hindi siya na-influensyahan. Kayo, isa lang ang kasama mo non-believer, na-influensyahan ka na eh. Isa lang yun natatangay ka na. Si Noah, buong populasyon, hindi siya natangay. Sa inyo, isa lang, natangay ka pa. Kaya nga sinabi ng Lord, huwag kayong mag-aasawa na hindi ninyo kapananampalataya. Dahil baka kayo matangay. Ilan na sa atin dito nag-asawa na hindi mananampalataya, hindi natin kapanalig sa madali sabi. Ano nangyari? Hatak siya. Nawala. Balik sa rebulto. Oh God, iyan ang matindi. Kaya ingat, mga dalagat, binata, ingat. Siguraduhin ninyo, pagkukuha po kayo ng mapapangasawa, doon kayo sa To God Be the Glory Church International. Diyan kayo kukuha po. Eh sasabihin ng iba, wala akong makitang gwapo rito, bulag ka. Ako nakikita ko, maraming mga bata dyan, kagagwapo. Ang dahil mga babae dyan, mga kabataan, ang gaganda. Tapos sasabihin mo, wala. Meron. Ayaw mo lang ng taga rito kasi mabibisto yung ginagawa mo. Yan ang problema. Kasi nahawa ka na eh. Yan ang problema. Kaya mga nanay, mga tatay, sa isang linggo po, Father's Day, yan ang topic natin mga fathers. Sasabihin ko sa inyo kung ano dapat natin gawin para hindi masakmal yung mga anak po natin. Iba sa inyo, alam ko nasakmal anak ninyo. Pero sa Sunday, malaman po natin. Yung Sunday dito, anak mo nasakmal ng non-believers. Nasakmal na ibang pananampalataya. Nahatak na. Misa pati pamilya mo, nahatak pa din. Ganyang katindi. Ganyang ka-contagious. Yung bagay na yan. Ganyang kalakas manghawa. But not Noah. Hindi si Noah. And remember, listen carefully, Noah was not baptized with the Holy Spirit. Hindi siya baptized, hindi nahawa. Noah had the Bible.
Wala pang Bible nun. He had no pastor. Wala rin pastor. Wala nagli-lead sa kanya. Walang leader sa kanya. Siyang mag-isa lang. Single lang siya. Pero hindi nahawa. Nakukuha niyo? Single, hindi nahawa. Kasama lang niya, mga anak niya. Pati mga anak niya, hindi nahawa kasi nakuha niya eh. Asawa niya, hindi nahawa, nakuha niya. Samantalang, alam niyo kailang populasyon nun? Ayon sa mga commentators, about 6 to 7 billion ang tao nun na puro karamihan po masasama. Kanya pinatay lahat ng Lord, bata matanda. Ganong karami. Hindi nahawa si Noah. Ikaw, kaeskwela mo lang. Nakikita lang kayo tuwing papasok ka, nahahawa ka pa. Isa lang yan, nahahawa ka pa. Ang hina mo naman, my friend. Why? Yun, sinasabi ko. You are not aware. You are not watchful. About what? About the word of the living God. Kung yung sinasabi ng Lord, hindi ka aware. Si Noah araw-araw sa Lord, nananalangin siya, narinig niya boses ng Lord. Wala, yung tenga niya, walang pinakikinggan kundi ang boses ng Lord. Wala siyang napapakinggan, wala narinig kundi ang boses ng Lord. Ang nakikita niya, yung mga nature na ginawa ng Lord, hindi niya nakita yung kasamaan, yung nature ang nakikita niya, kasi hindi siya na-contaminate. Hindi siya nahawa. No Bible, no pastor, no Holy Ghost, but remained perfect in his generation. But, on the other hand, we were baptized with the Holy Ghost. We have the Bible. We have the pastor, the leaders of the church, the elders. Meron tayo lahat yan. That's why God is expecting something from us. Umaasa ang Diyos sa atin. Ano inaasahan? While we are waiting for the imminence of His coming, habang nag-iintay tayo sa Lord, may inaasahan ng Lord sa atin. And what is that thing? Ano yung inaasahan ng Lord po sa atin? Bilang tayo, Kristiyano, habang naghihintay tayo sa Lord. Matthew 24, 45, 46, puro 24 yan. Who then is faithful and wise servant whom his master made ruler over his household to give them food in due season? 46. Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. The Lord Jesus Christ puts his parable in a form of a question. Who then is faithful and wise servant? Sino ang matapat at matalinong servant? Yun ang tanong ng Lord. Now, ibig sabihin nun, ito yung ine-expect ng Lord po sa atin. Habang tayo nag-iintay, we must be faithful and wise servant. O lahat ng faithful, magsabing, praise the Lord. Lahat ng wise, magsabing, praise the Lord. In biblical context, pag sinabing servant is often a metaphor for a believer or disciples. Pag sinabing servant, believer yan, tayo yan. For information, faithfulness is a key. Yan ang susi. Theme throughout the scriptures. Sa buong scriptures, faithfulness po ang siyang sinasabi pirmi ng Lord. Makikita natin sa Hebrew 11, which is highlights the faith and the faithfulness of the patriarchs. Yung mga, sila Abraham, sila Moses, sila Elijah, sinabi rin ang katapatan po nila. And wisdom as described in Proverbs. Lahat ng wisdom nasa Proverbs. Gusto niyo ng wisdom? Basahin niyo ang Proverbs. And that is the application of knowledge. Knowledge and understanding in a godly manner. Now, the question posed by Jesus Christ challenges. Ito yung challenge sa ating mga Kristiyano ngayon po. Tungkol sa ating faithfulness and wisdom sa pagsiserve sa Lord habang nag-iintay po tayo sa ating Lord. Challenge sa atin ngayon yan. Challenge sa faithfulness mo, challenge sa wisdom mo. The master na sinabi ron represent Jesus Christ, who entrusts, pinagkatiwala, his followers with responsibility. For your information, lahat po tayo may pinagkatiwala ang Lord sa atin. Ano yung pinagkatiwala sa atin na dapat maging faithful po tayo at maging wise po tayo? Ano yon?
The household of God can be seen as the church of God. Pag sinabing household, church of God, or believers, tayo po yun. Now, tayo daw ang pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan tayo na mag-manage ng mga resources at ng mga tao na pinagkatiwala ng Lord sa atin. Pero ano ba yung pinagkatiwala ng Lord sa atin? Sa 1 Corinthians 4:1 says, let a man so consider us, sabi ni Paul, as servants of Christ, and we as servants of Christ, and stewards of the mysteries, plural, mysteries of God. Ito ba plural? The mysteries of God, pero isa lang talaga yun natin. The mystery of God's about, it includes the gospel of salvation na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. 1 Thessalonians 2:4, but as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God who tests our hearts. Pinagkatiwala sa kanila ang gospel. Pinagkatiwala rin sa atin lahat ang gospel of salvation po. 1 Corinthians 4:1-2, kompletohin natin. This is how one should regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is requirements of stewards that they be found faithful. Nakita yung ginamit? They be found, matagpuan silang faithful. Bakit matagpuan? Yung pagbabalik niya, matagpuan kang faithful. That you may be found faithful in sharing the gospel of Christ. Yan ang iniintay ng Lord sa atin po. At yan ang gustong makita ng Lord na faithfulness sa atin. Maaaring faithful ka sa asawa mo, faithful ka sa kapatid mo, faithful ka sa kaibigan mo, faithful sa kapatiran, faithful ka sa church. Faithful ka ba sa gospel? Yan ang tanong ngayon. 2 Timothy 4:2, pag sinabing faithful, preach the gospel, or preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Wala kayong pipiliing lugar. Wala kayong pipiliing okasyon. I-share nyo ang gospel ng Lord. Sharing the gospel consistently. Tuloy-tuloy natin i-share ang gospel saan man tayo nandun. Or invite people to attend our service, dire-diretso pag-invite. Testify, yan ang bigyan natin ng diin. Testify about the power of the gospel and how you consistently change. And that's faithfulness and wisdom. Dapat patotoo natin, paano ka binago ng Lord? Ano ginawa ng Lord sa'yo? Dapat abutan tayo, nag-share ng gospel, nag-witnessing tayo about the power of God to salvation. Dapat ganun tayo abutan ng Lord. Witnessing about the blood of Jesus Christ that takes away the sins of the world. At speaking about repentance, about baptism in Jesus' name, about receiving the Holy Ghost, which is the initial evidence of speaking in tongues, yan dapat po ang lumalabas sa bibig natin, which is the wonder of God. The wonder of God. Then give them food in due season. Anong food yun? This is spiritual nourishment. Kanina mag-share ng gospel. Ito naman ngayon, magpakain daw sa tamang panahon. Anong pagkain? Spiritual food. Yun po nire-repair nila sa John 21:15-17. Yung sinabi ng Lord, do you love me, Peter? Yes, Lord. Pagsagot ni Peter, yes, Lord. Sabi ng Lord, then feed my lamb. Pakainin mo ito ba? Spiritual po. Pero sa mission and vision po natin, ito po yun. Sa Mark 16:15-16. Yan ang una natin. Go into the whole world and preach the gospel to every creature. And he who believes and is baptized shall be saved. But he who does not believe will be condemned. Yung po dapat maging faithful tayo sa ganon. As a matter of fact, ulitin ko. This coming Sunday, sana po i-apply natin ito. This coming Sunday, ngayon pa lang. Isipin nyo na sino invite nyo this coming Sunday para sa Father's Day po natin. Gamitin natin itong ating unang mission po. Ma-share ang gospel. Hindi kayo mag-share, ako na mag-share. Wala kayong gagawin kundi mag-invite lang po. Invite nyo rito po para ma-sharean sila ng gospel ng ating Lord. And that is faithfulness in the sharing the gospel of Christ. Then, feeding na po. Anong feeding? Matthew 28:19-20. Make disciples of all nations. Discipling na po. Baptizing them in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Next,
teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Ibig sabihin noon, pagkatapos ng soul winning, dinala natin dito, ang susunod po, discipling na, i-1FC na po natin. How I wish na sana lahat po tayo nandirito, maging discipler tayo, maging 1FCer tayo. Napakatindi ng 1FC po. Yan pong foundation of faith. Yan ang pinaka-foundation nila para tumatag sila sa faith. Nasa kamay natin. At doon dapat maging faithful tayo. Na bawat isa magkaroon tayo ng ambition. Lord, gusto ko magturo ng 1FC. Lord, gusto ko magturo ng 1FC. Ako natutuwa sa isang kapatiran natin. Natisod pa nung hindi pinagturo ng 1FC. Nung matisod siya, hindi ako nainis. Natuwa ako. Dahil nakita ko yung paghahangad niya. Gusto niya maging 1FCer. Sa mata sa iba, pinagduduldulan na ayaw. Ito gustong-gusto niya. Natisod nga nung hindi kinuha eh. Kasi hindi pa siya kompleto sa requirements. Natisod siya. Ako, magandang sign yan. Tapos nung Miyerkules, nagkita kami. Thank you, Bisa pa. Salamat. Naunawa mo ko. Talagang gusto ko magturo ng 1FC talaga. How I wish na sana ganun tayo lahat. Sana ganun tayo lahat. Yan ang gusto ng Lord na abutan tayo. Na bawat isa sa atin may hawak na 1FC book, meron kang tinuturuan, meron kang sinasyaran, bawat isa sa atin. You don't need to be a teacher, my friend. You don't need to be a preacher. Lahat tayo pwede maging 1FCer. At lahat tayo pwede mag-share ng foundational, yung foundation ng ating mga tinuturuan po. Foundation po yun para tumatag sila sa faith. Sa preaching ako na bahala dito sa pulpit. Pero yung foundation nila, kayo ang magtatag ng foundation sa magitan ng 1FC po. Naunuhan po ba natin? At yun ang gusto makita ng Lord, abutan tayo, nananampalataya. Nananampalataya saan? Na ako isang 1FCer, dapat ako nagwa-1FC, dapat nagpapakain ako sa mga tupa, dapat pinatatatag ko mga tupa, to God be the glory, dapat yung mga tupang pumapasok na bago, pinatatatag ng 1FC, yun dapat tayo. In Acts 1:8 says, you shall receive power. Sino may gusto ng power? When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me. Pagkatapos ng power, you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Why? Power to what? Sumunod sinabi ng Lord, you shall be my witness. Ikaw ang magiging witness ko. Once you receive the Holy Spirit, automatic, ikaw ang star witness ng ating Lord. As a matter of fact, that's the reason why, one of the major reasons why we were baptized with the Holy Ghost, to be witness for Christ. Para maging witness tayo ng ating Lord. Lahat po tayo. Kaya senior ka, umaalog na yung baba mo, nanginginig na yung salita mo, mag-witness ka. Kahit bata ka pa, mag-witness ka. Dalaga ka, binata ka, may asawa ka, mag-witness ka. Babae, lalaki, mag-witness ka. Nakakalungkot lang. Some of you had been healed. Marami sa inyo pinagaling. Maybe for 10 or 20 years ago. But you shut your mouth. You keep your mouth shut. Tinahimik mo ang bibig mo. Madalas sinasabi, thank you Lord, pinagaling mo ako. Thank you Lord, pinagaling mo ako. O ano ngayon? Thank you Lord, pinagaling mo ako. O ano ngayon? So, salamat po. Sobrang thank you, pinagaling mo ako. O ano ngayon? Yan ang tanong sa'yo ng Lord. Pagkatapos mo mag-thank you, ano ngayon? Dapat, pagkatapos mag-thank you, Lord, salamat po. Pinagaling mo ako, Lord. Pinagaling mo ako. Patotoo ka yan, Lord. Mag-witness ako, Panginoon. Sasabihin ko sa kanila, nagpapagaling ka talaga, Panginoon. Sabihin ko sa kapitbahay ko, Lord. Sabihin ko sa kaibigan ko, Lord. Sabihin ko sa lahat na makakita ko, Lord. Kasi hindi ko kilala, Lord. Share ko siya, magpapakilala ako. Share ko yung sinabi, yung ginawa mo sa akin, Lord. Yun po yung thank you. But you keep your mouth shut for 20 years, for 15 years. Hindi ka nagsalita. You have never testified about the power of God. Ano result? Basically, hindi ko sinasabing pirme, basically, ano result? Your sickness came back. Bumabalik.
Why? Hindi mo binalik ang glory sa Lord sa magitan ng pag-witness po tungkol sa ginawa sa ng Diyos. Some are being blessed financially, but you keep your mouth shut. And what do you expect to happen next? Ano susunod dyan? God is also quiet. He will stay quiet. Why? Tahimik ka din. Kahit pati kabuhayan mo, tahimik din ngayon. And more often than not, listen carefully, God allows you to get sick. Inaalaw niya magkasakit ka. Not for you to die. Hindi para mamatay ka, but to display His power through healing. Para maipakita na may Diyos na nagpapagaling, may Diyos na buhay, may Diyos na may power para magpagaling. Yun ang dahilan. That's a major reason. Ibig sabihin, you are allowed to be sick. Why? To capitalize on your healing or blessing by sharing the gospel. Yan ang gagamitin mong kapital. Sa negosyo, ang kapital mo, pera. Sa witnessing, ang kapital mo, yung ginawa sa iyo ng Lord. Pinagaling ka? Ano gawin mo ngayon? Aba, mag-witness ka ngayon. Kung hindi, mag-invite ka ng tao sa church. Mag-invite ka. Kapital mo, ang healing mo kung pinagaling ka. Kapital mo, ang blessing kung binigyan ka ng Lord. Kapital mo, ang protection kung binitraksyonan ka ng Lord. Kapital mo, ang goodness ng Lord. Ang power ng Lord. Yung provision ng Lord. Kung nag-provide ang Lord, binitraksyonan ka ng Lord. Lahat yan, puro kapital yan. Pero hindi natin nakakapitalize. Tinatago natin yung kapital. Huwag mo itago ang kapital. Kanya ka binigyan ng kapital para mamuhunan ka. May puhunan ng kapital eh. Yan ang puhunan mo, yung ginawa ng Lord sa'yo. Para pag-share mo ng gospel, aba, epektibo ang gospel mo. Kaya kapag pinagaling ka ng Lord, sabi mo, Lord, may kapital na naman ako. Yun eh. Pag may sakit ka ngayon, Lord, alam ko, bibigyan mo naman ako ng puhunan nito para pag-share ko ng gospel. Dapat ganun na nasa mind natin, and exactly, yan na nasa mind ng Lord. Sa akin lang, nagkasakit ako, ilan na sharean ko? 3 doktor na St. Luke's, 1 doktor na sa UST. Meron pa isang doktor doon sa Makati Makati Medical. Mga nurses sa St. Luke's. Yung mga attendant doon sa St. Luke's, lahat yun, hindi ko pinalusot. Anesthesiology, yung sa anesthesia, siniran ko siya. Sa cardio ko, kasi bantog daw sa cardio, yun po, interesado siya, nagtatanong sa akin, Pastor, ano yung rapture? Ano yung rapture? Nagtatanong siya, interesado. Ginamit ko, yung mismong sakit ko na yung ginamit ko sa kanila. Nagpatotoo ko. Ngayon, yung nakarecover ako ngayon, ayun na, yung mismong doktor ko, yun na binabanatan ko ngayon. Sinasabihan ko siya, Doc, eto po, sabi niya, ganda na, Luis ang tawag sa akin, Luis, ang ganda ng kwan mo. Ang ganda ng blood chem mo, ang ganda ng, opo. Kasi alam niya naman ng Lord eh. Ang Lord po, pag Lord sinasabi ko, tumatahimik yun. Pero sinusundutan ko. Pero alam ko, ginamit kayo ng Lord. Oo, ayun, gagano na siya. Tapos palikuli ako. Pero ang Lord po ang dahilan. Kaya po tayo tumaling na ganyan. Ang galing po ng Lord natin. Lahat kayong, alam niyo, sabi niya sa akin gano'n. Pero yan, ano na yan? Ang ganyan na lang, GFR mo, maintain na lang natin. Hindi po, Doc, hindi po. Tataas pa po yan. No normalize po ng Lord yan. Maghintay po kayo. No normalize ng Lord yan. Yung ngayon, eto na ako ngayon. Gumanda yung GFR ko. Gumanda yung kidney ko sa Madalasaya. Nag-recover yung kidney ko. May nakausap ako ngayon. Pinag-usapan namin tungkol sa lote. Yung may-ari na kausap ko, mabait. May CKD rin. May sakit din sa kidney. Ayun na. Sineran ko niya tungkol sa akin. Sabi niya ganun. GFR ko ika, nasa ano lang. At 10 yata sinabi niya, kaya nagdadialysis siya, ganun. Kinuwento ko sa kanya. Ako 8 lang, ako sa kanya. 8 ang GFR ko, tumaas hanggang 31, hanggang tumaas. Kasi puro prayer lang. Kasi si Lord nagpapagaling siya. Ala na, witnessing na, diretso na. Ano sabi kay Deacon Monching? Masarap ka usap ng bishop niyo, no? Ang dami ko, iba nararamdam mo ka usap. Kasi why? Tandaan niyo to. Pag nagwi-witnessing ka tungkol sa power ng Lord, iba mararamdaman sa'yo ng kausap mo. You know why? You know why? You know why? The Holy Spirit will take over. Hindi mo alam
alam, ang Holy Spirit na nagsasalita sa iyo, ang Holy Spirit na nagwi-witness. Ginagamit lang yung bibig mo. Ang gusto lang ng Holy Spirit, yung willingness mo. Your burning desire to witness. Your burning desire to testify about the power of God, about the healing power of God, and about the power of God sa lahat ng bagay po. Yun lang ang gusto ng Lord. Willingness lang. Siya na bahala. Siya na bahala. Ilan sa inyo rito pinagaling ng Lord, nagpatotoo ka ba? Minsan nagpapatotoo ka dito sa pulpit. Magpapatotoo ka rito, lahat yan, puro mananampalataya na yan. Wala namang masama. Mananampalataya na yan eh. Mas maganda sa non-believers. Yung mga nasasalubong mo, one-on-one, oy, mare, lika. May sasabihin ako sa'yo. Yan. Pare, lika, may sasabihin ako sa'yo. Oy, brother, lika, may sasabihin ako sa'yo. Oy, alika, ay, best friend, lika, may sasabihin ako sa'yo. Kaklase, lika, may sasabihin ako sa'yo. Oy, kamanggagawa, may sasabihin ako sa'yo. Oy, ka-business, may sasabihin ako sa'yo. Dapat ganun tayo. Nakukuha niyo ba? What is the capital of Paul? Ano ginamit niyang capital? In sharing the gospel. Doon sa government officials. At pirmi niyang ginagawa. If I'm not mistaken, sa Book of Acts, about 3 times siyang ginawa. Ano capital niya? It was not money. It was not influence or mga references, but his conversion. Nung ma-convert siya. Pagkausap niya yung gobernador, alam niyo po, isang araw, ako'y nandoon matungo sa Damascus po. Biglang may sinag pong bumabang ganon. Nagkulat po ako, nagtanong ko kung sino kay Lord. Sumagot si Jesus, ako si Jesus. Ba't mo kong pinapersecute? Kompleto, pinapatotoo niya. Ano sinabi ng Bible? Yung governor was almost convinced. Naku-convinced na, kaya lang yung pride, umiral pa rin po. Ganong katindi ang witnessing. At naniniwala ba kayong lahat? Marami na nakaumang na blessing sa inyo. Nakaumang lang. Bakit hindi maibigay? Because you kept your mouth shut. Ako, titsaking ko sa inyo lahat, pati kayo nanonood sa television. Lahat kayo may ginawa ang Lord sa inyo. Lahat kayo may mabuting ginawa ang Lord sa inyo. Huwag natin sabihin mabuting ginawa. Lahat tayo kinumbert ng Lord eh. Conversion mo lang, pwede mo na ipatotoo. Kailan ka nagdipit ka, tinulungan ka ng Lord. May sakit ka, pinagaling ka ng Lord. Kailan mo miracle, gumawa ng miracle ng Lord. Lahat yan dapat pinapatotoo natin. Wini-witness po natin sa iba. Blessed be the name of the Lord. How I wish na sana from now on, ganyan na tayo. Lalabas kayo dito. Hindi na kayo ordinary Christian. Take note, the word ordinary Christian. Pag sinabing ordinary Christians, yung mga Kristiyano magiginig, lalabas, mag-aantay lang ng linggo, babalik ulit. The whole Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hindi bumukas ang bibig niyan. Puro trabaho yan. Trabaho. Dati ng Sunday, spiritual. Atin ulit dito. Uuwi naman. Monday, ayun, tahimik na naman. Ni minsan di nagbuka ng bibig tungkol sa gospel ng Lord. Tandaan niyo, wherever you go, saan ka man assign ng Lord, ang purpose pirmi ng Lord ay ibukas mo ang bibig mo at mag-witness ka tungkol sa akin. Saan ka man nandun? Kaya madalas kong patotoo sa inyo, si Pastora, pirmi may dalangan yan. Tsaka yung mga elders, may dala pirming mga trucks po yan. May dala sila. Pagkatapos, minsan pataas kumain. Ay, tatawagin ka. Ito, manood ka rito. Alam ko may problema ka sa buhay. Ay, naku, ang Lord makakatulong sa atin. Tsaka malapit ang dumating ang Lord. May sharing yon. Tapos bibigay niya sa kanila. Manood ka dyan ha, manood ka dyan. Ganun pirmi ang ginagawa nila po. Ganun pirmi. Sa akin po, ganun din po. Kasi matik sa akin eh. Pag meron akong bago nakausap, gospel agad na nasa mind ko eh. Share agad ng gospel na nasa mind ko. Ganun dapat po tayo. Matik agad. Otherwise, kung di man ako mag-share, sigurado ibabalato ko sa iba. Brad, tutukan mo yan ha. Ikaw mag-share ng gospel dyan. Ganun po ako. Walang makakalusot. Noong kami naghahanap buhay ni Pastora, negosyante ba kami nanda doon? Yung sa lamesa ko na yun, walang nakalusot doon na umupo ron sa harapan ko. Walang nakalusot doon na hindi narinig ang gospel ng Lord. Lahat yun, narinig lang gospel ng Lord. Kay supplier yan, kay customer yan,
Bigay ang gospel. Kaya naiinis siya, kaya hindi. Bigay ang gospel ng Lord. Alam niya ni Deacon Season. Deacon Season, supplier po namin yan. Kaya alam niya kung paano kami mag-share ang gospel po. Minsan nagtatago na sa amin, ayaw nang pumunta sa amin eh. Kasi alam niya, share na naman siya. Ngayon, nagsisisi ba si Deacon Season? Hindi siya nagsisisi dahil buong family niya nandirito ngayon nananampalataya, mga kapatid. Why? Bukas ang bibig ni Pastora. Bukas ang bibig ko. Bukas si Pastora. Mas madalas si Pastora. Banata siyang permi ni Pastora. Share. Minsan siguro gumagano na siya. Ngayon, asan siya ngayon? Deacon na ng church. Asawa niya, deacon ng church. Mga kanya siyang worker ng church. Yun ang sinasabi ko. Protect your family. Protect your friends. Protect your colleagues, your loved ones. Protection na natin by sharing and witnessing the gospel of salvation. And sa parteng yan, tayo lahat na nandito. Huwag tayong umalis na malungkot. Gusto ko umalis tayo dito, masaya tayo dahil alam mo na kung anong gagawin mo. Kailangan umalis tayo dito, masaya tayo. Alam ko, Lord, mag-witness ako mamaya, Lord. Tatawagan ko si ganito, tawagan ko si ganito. Mamaya, bukas, i-invite ko si ganito. Kakain kami sandali, kahit sa McDonald's na para muro-muro doon. Kakain kami, share-sharean ko siya. Ganun dapat po. Madalas yun ang niyayaya mo. Si best friend, yun ang niyayaya mo. Wala namang masama. Pero sana mas madalas, ibayayain mo. Yung siya, sayang yung binahid mo kay best friend. You know why? Hindi mo sinasabing sayang na sayang, pero sayang in the sense na, mananampalataya na yan. Dapat witness din yan eh. Mag-invite ka na ibang, hindi mananampalataya, nakaibigan mo. Dad, liga. Dito, sama kita, libre kita. Saan? Dito, sa malaking restaurant. Saan? Sa Jollibee. Kain kayo. Kain ako, pagkain kayo. Ito na, buka na ang bibig mo. Ay, alam ba? Di ba kilala mo ako nung dati? Ay, alam mo, iba ngayon. Hindi ko sinasabing iba na ako, pero iba ngayon. Alam mo kung bakit? May natuklasan ako. Grabe, natuklasan ko. Parang kayamanan yun natuklas. Pag sinabi mo kayamanan, ano? Saan yun? Saan yun? Saan yun? Magagagano na yun. Sabihin mo na ngayon, yung kayamanan. Alam mo, Brad, higit pa sa kayamanan ang natuklasan ko. At titsaking ko, kailangan mo. Nakikita ng Diyos, kailangan mo. Ano yun? Ayun na, magpatotoo ka muna sa sarili mo. Nung araw, eto ko. Ngayon, eto ko ngayon. At kaya eto, ini-invite ka. Ayun lang ang pattern niyan eh. Nung araw, ganun ako. Ngayon, eto ko ngayon. Kanya ngayon, ayan, iniimbitahan ka ng Lord. Gusto ng Lord, kung ano yung nangyari sa akin, mangyari din sa iyo. Kung paano ko pinoproteksyonan ng Lord, ganun din ang proteksyon ng Lord sa iyo. Yun po ang pag-witness na kukuha po natin. Andyan pa ba kayo? Now, bibigyan ko kay lahat ng assignment. May assignment kayo para sa isang linggo. Isang linggo yung gagawin yan. Siguro naman sa loob na isang linggo, may isa kang maisasama. Magmula pong mamaya, hindi bukas, magmula mamaya, isipin mo na kung sino wiwitnessan mo nung nangyari sa buhay mo. At yayayain mo sa linggo dito para madala mo at ma-sharean ng gospel ng ating Lord. At biglang dumating ang Lord, bigla ka rin mababago katawan mo at bigla ka rin aangat dahil masasama ka sa rapture. Pag inabutang kang ganyan ang ginagawa mo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Tandaan po ninyo, hindi almost all the disciples died for the sake of the gospel. Lahat siya namatay. Pag-share ng gospel, pag-witnessing, namatay sila. Binigay nila yung buhay nila. Siguro naman hindi naman buhay ang hinihingi sa atin ng Lord. Bunganga mo lang hinihingi sa atin ng Lord. Ibukas mo lang ang bunganga mo. Magmula ngayon, huwag mong sabing Christian ka. Witness ako. Burahin mo sa utak mo, Christian ka. Hindi ako Christian. Witness ako. Witness ako ng Lord. Witness ako ng Lord. Pagpasok ko sa opisina, witness ako ng Lord. Ilagay mo sa mind mo. Ibaon mo sa mind mo na witness ako. Star witness ako na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos gumawa ng miracle, ang Diyos ay napapagaling. Witness ako dahil ginawa sa akin ng Lord. Sasabihin ko to sa iba, Lord. Yun dapat pirmi na sa mind. Magugulat kayo pati mga gagamba nyo sa utak mawawala eh. Mga takot-takot nyo sa utak mawawala eh. Titsaking ko sa inyo. Why? Because the God of peace will guard
your hearts and your mind. Dahil sa ginawa mo yan sa atin lang. Sa ngayon, any moment darating ang Lord, ano dapat natin gawin? Yan na lang. Wala na iba. Be a star witness ng ating Diyos na buhay. Ulitin ko, inaasahan ng Lord. This coming Sunday, lahat may bit-bit na souls na winitnessan mo ng buong linggon to, nag-witness ka sa Kanya. At titsakin ko sa inyo, listen carefully, pag ginawa mo yan religiously sa linggong ito, pag ginawa mo yan seriously sa linggong ito, yung i-invite mo, siguradong darating dito sa linggo, kasama mo o darating dito ang in-invite mo. Just be serious and do it wholeheartedly. Gawin mo na sa puso ng gagaling na nandun ang prayer sa Kanya. This coming Sunday, dala nyo lahat yung mga winitnessan po natin. Sino naniniwala? Taas ang kamay. Kung naniniwala ka, then, do it. Do it. Do it. Praise the Lord. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanya po mensahe ngayong umaga na napakinggan po natin at naniniwala po ako nagsisilbi pong mahalagang paalala po na anytime tandaan po natin na malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Kaya all the more na dapat tayo po'y maging tapat po sa Kanya at maging consistent po lalo na po sa pag-share po ng Gospel of Salvation. Samantalahin po natin ang bawat pagkakataon. Habang sa atin naman po mga bisita na nandirito, sa mga first-time viewers po natin, naniniwala po ako na napapanahon po ang inyong pong pagdalo, ang inyong pong pagpunta po rito sa lugar na ito. Dahil po sa laganap na po yung mga signs ng pagbabalik ng ating Panginoon, katulad ng mga gera na yan, katulad ng mga lindol na nababalitaan po natin. Maaaring ang iba po sa inyo, o ang ilang po sa inyo ay natatakot, ang iba po ay nababaling naman po ang inyong pong atensyon sa mga pleasures or cares of this world or maaaring sa kasalanan na yan po'y nagiging hadlang sa paglapit po ninyo sa ating Diyos. Tandaan po ninyo, napakinggan po natin, darating na ang ating Panginoon sa panahon na hindi po natin inaasahan. Kaya napakahalaga po na abutan po tayo ng ating Panginoon na handa at sumusunod po sa Kanya. At alam nyo sa mga bisita na nandirito, ganyan sa first-time viewers, ito po'y magsisimula sa pagtanggap po sa ating Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. At kalakip po dito ay yung paniniwala po sa Gospel of Jesus Christ para ikaw ay maligtas. Kaya lang ang tanong, paano tayo maliligtas? Pag sinabi po natin kaligtasan in Ephesians chapter 2 verse 8, bali na po sinabi talata, for by grace you have been saved through faith. Yan po ang sabi ng verse. Kaya lang po, the question is, papaano po tayo maliligtas? It is found in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Perhaps ang iba sa inyo, alam yan dahil common knowledge yan, public knowledge yan, na siya'y namatay, inilibing na buhay na magmuli. Perhaps marami sa inyo naniniwala pero hindi lang po natatapos sa paniniwala. Kundi bukod sa tayo maniwala, manampalataya, kailangan sundin po natin ito. Bakit ko po sinabing sundin? Alam niyo po, sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Sa madalit sabi, we need to obey the gospel of Jesus Christ.
So hindi po pwede na maniniwala lang tayo, mananampalataya tayo, kundi kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Dahil ang gospel po ay sinusunod, hindi lang po ito pinaniniwalaan. But another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala ako, kung feeling mo, napakarami mong nagawang kasalanan, mabibigat, na kasalanan, patong-patong, pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasama at maruming tao sa balat ng lupa. Hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Panginoon yung taos-puso ng ating pong pagsisisi. And believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung death to sin. So yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautisman sa tubig in the name of Jesus Christ. So kung una, siya po yung namatay, papatayin naman natin ang ating mga kasalanan through water baptism. Pangalawa, siya naman po inilibing tayo, ililibing naman natin ang ating mga kasalanan through water baptism. Now, ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po ay pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Tayo naman po itatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, ang ating Panginoon na buhay na magbuli after 3 days. So dyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita na nandirito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Minsan binipilit natin magbago 1-2 buwan, pero bakit sa mga susunod na panahon bumabalik ka sa dati? Kasi po, sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. So, kung ikaw may mga bad habits, vices, yan ang tutulong po sa atin para magbago ng lubusan. At yan din po magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay nito yung kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, pwede po ba sa mga bisita na nandirito, yuko natin ang ating pong mga ulo panandalian, pikit natin ang ating pong mga mata, and kindly whisper a short prayer to the Lord. Sabihin mo lang sa Panginoon kung pakiramdam mo, marami ka nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan. Just a simple prayer. Sabihin mo sa Lord, Lord, I'm sorry. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. At habang nakayuko po ang inyong mga ulo, nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay sa mga bisita? And please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, tumayo po tayo, tapat po natin yung kamay po natin sa kanila. So please repeat after me habang binabanggit po ninyo yung panalangin nito na pagtanggap sa Panginoon. Lagay po natin sa puso, maiki. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo malapit po ako sa iyo. bilang isang makasalanan. May isang makasalanan. Patawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali lahat ng aking mga at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. bilang sariling At tagapagligtas. tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. ng Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw at sa 3 araw ay nabuhay na magbuli. ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay ng bagong buhay. at idagdag mo po ako At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa kanan po ninyo yung green flag. Sunod lang po kayo dyan sa mga bisita po namin. Sige po, wag po kayo mag-alala. May share lang po sa inyo ng mas detalyadong pamamaraan regarding sa Gospel of Salvation. Sunod lang po kayo sa kanan. Habang sa atin naman po mga first time viewers,
Andyan naman po ang ating pong FB page. You may contact us at mag-message lang po kayo sa FB page po natin para makapag-schedule po tayo ng water baptism. So God bless every one of you and to God be the glory. Mga kapatid, sa atin naman pong mga, kaunti lang po itong mga announcements, pero mahalaga po. Muli, we're glad to announce that the worship team is looking for passionate and committed individuals ready to use their God-given gifts for God's glory. Ayan, kailangan po natin na mga manggagawa sa larangan po ng mga awit at manunugtog. Kung marunong po kayong mag-keyboard, mag-play ng drums, mag-play ng acoustic guitar or bass guitar, at of course, kung marunong din pong umawit, no? Bakit hindi niyo po subukan? Baka mamaya po, yung ating pong bahay lang nakakarinig ng boses natin, maganda naman pala. O kapag tayo po'y naliligo, doon lang naririnig, samantalang kaboses pala natin si Taylor Swift. Kaya sige na po, no? Alam ko na meron kayong kinakalabit sa tabi nyo na sabi, sige, subukan mo na. June 25, ang ating pong audition. 4:30 p.m., maghihintay po ang audition. Alright? Palagay ko naman 9 o'clock nakarating na po kayo. Please prepare one fast and one slow na Infinite Devotion song. So, pili po kayo ng isang mabilis o isang mabagal na aawitin. Scan the QR code to sign up or visit the information booth at the entrance to fill out a ministry form. We're also inviting, ayan na po, how exciting, all businessmen and professionals. Meron po tayong ABC Refill on June 24, Wednesday po, at Oriental Palace, Tomas Morato. Ang ating pong title nito or ang ating tema ay A Father's Day Special. Please register now for 1,500 pesos only per head. Kasama na po yung inyo pong buffet. And now, ang pinakahintay po natin, kada po taon, ang dinatawag po natin Servants Force Workers Conference. May conference po tayo. Gaganapin po ito sa Ninoy Aquino Stadium, July 7. So please kindly get your calendar and block your schedule. Ano pong oras ito? 3:00. Tuesday po ito mga kapatid. Tuesday ang July 7, 3:00. Kaya mag-half day po kayo upang makapagsama-sama po lahat po ng mga manggagawa ng Panginoon sa Jesus Christ. So God be the glory. Actually, all over po. Kung meron makakaluwas, maganda pong lumuwas din mula sa local and international. Meanwhile, may I call our beloved Pastor Norma Santos for the offertory and the benediction. God bless. To God be the glory po. Alright, purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y dadaan po sa ating offertory. Haggai chapter 2 verse 23. In that day, says the Lord of hosts, I will take you, Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, says the Lord, and will make you like a signet ring, for I have chosen you, says the Lord of hosts.
Alam po ba ninyo, pag tayo po ginawang signet ring ng ating Panginoon o binigyan tayo ng signet ring, yan po ay authority. At pinakita niya sa atin habang tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, ang sabi ng Lord, I have given you authority, which is the power of God. Kaya yan pong signet ring na yan ay nakasuot po sa atin spiritually na meron tayong power. At isa sa power na yan kanina po ay mag-share ng Word of God. May authority tayo. Pangalawa, ngayon bibigyan ko na din ang signet ring na yan ang nagsisignifies na kapag itinatak natin ang ating pangalan sa isang gawain, sigurado for sure na ito po ay magkakaroon ng prosperity. Ngayon po, tayo pong lahat ay laging binibiyayaan ng Panginoon ng kapangyarihan upang makamit po natin ang lahat ng mga benefits ng ating Lord. Ay natural lang naman na gamitin natin ang kapangyarihan natin sa ating pagbibigay sa ating Diyos na buhay. Amen? So sapagkat ginawa na ng Lord ang para sa atin at gagawin din naman natin ang para sa ating Diyos. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Alright po, tumayo po tayong lahat. Ngayon po ay nalaman natin at alam din naman natin na no one knows the day and the hour kung kailan babalik ang Lord. So for every 2,000 years may nangyayari po. The first 2,000 years ay ginunaw ang mundo at family lang ni Noah. Another second 2,000 years, ibinigay si Kristo. And from Jesus Christ hanggang ngayon is another 2,000 years. So, maybe tayo na yung nearing the end. Kaya hindi tayo dapat na walang bahala, kundi yung ibinibigay sa atin ng Word of God, kinakailangan pong damahin natin yan sa ating puso't isip. Magmadali tayo sapagkat hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik ng ating Lord. Kung ano ang pinapasa sa ating ng Word of God, gawin natin ang gawin yan. Of course, para maghanda po. Pati ang pamilya natin ay may handa po natin. Iubo natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sa mga paalala niyo po sa amin. Patuloy mo pong pagpalain ng aming beloved bishop sa pangaral ng salita ng Diyos. Salamat po sapagkat ginawa mo kaming aware, alert sa mga bagay na mangyayari na hindi po namin alam, Panginoon, kung kailan ang iyong pagbabalik. Pero sa amin po, na kami po ay well-informed, gagawin namin ang gagawin ang lahat ng mga bagay na kaya namin. Kaya ngayon po, dalangin namin na yun at mong iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo nandarito. Itago mo, O Diyos, sa isip at sa puso at ipamuhay anumang salita ng Diyos na napapakinggan. Pagpalain mo at bigyan mo ng maayos na kaisipan, wisdom and knowledge kung paano aayusin ang mga pagsubok na dumarating sa buhay. Physically, alagaan mo, Panginoon, huwag mong pahintulot sa mga mabibigat na karamdaman, huwag mong pahintulot sa mga karamdaman. And Lord God, ganon din ang financially, Lord. Patuloy mong i-boost ang masaganang pagpapala. Yaman din lamang na ibinigay mo sa amin, Lord, ang kapangyarihan na tumulong especially sa gawain mo. Maraming salamat, patuloy po namin ang panalangin ang nature, Lord. Marami po mga balita tungkol sa mga darating na lindol, darating na mga bagyo, Lord God. Amin tinataas ang aming bansa, Lord. In the name of Jesus, Lord, sanggahin mong lahat ang plano ni Satanas na pahirapan ang bansa namin. Bagkos, O Diyos, kami po ay ilagay mo sa ilalim ng iyong pakpak at lagi mong ibigay ay inyong habag at biyaya. Ganon din po, Ama. Maraming salamat din po. Patuloy mo pong pagpalain ang aming gobyerno. Ibigay mo po sa kanila, Lord, ng wisdom and knowledge sa mga leaders at gawin mo may kaayusan, Panginoon, ng pamumuno nila. Nang sa ganun po ay palagi kami magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. Ama, maraming salamat. Patuloy mo kaming gamitin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Samot dalangin namin sa nag-isang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory.
A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and JetSell offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Coat. Account name, Project G-Coat Ministry. Checks payable to Tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Be part of a powerful worship experience filled with a fresh revival from God. See you at our on-site worship service this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome with your families and friends. Do you have a passion for music and a heart to worship the Lord? The worship team is inviting aspiring vocals and band members to audition. If you can play keyboard, acoustic guitar, drums, or bass, this could be your opportunity to use your God-given talent for His glory. Join the audition happening on June 25th, Thursday, 4:30 p.m. at Mayan Studio, located at 421 Mayon Street, Salvacion, Quezon City. Simply scan the QR code to sign up or visit the info booth every Sunday to fill out a ministry form. To all businessmen and professionals, celebrate and enjoy a special Father's Day edition of ABC Night with your families this June 24th, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Register now for 1,500 pesos per head. We can't wait to spend this wonderful evening with you. Exciting news, Servants Force! Mark your calendars for our Servants Force Workers Conference on July 7th, Tuesday, 3 p.m. at Ninoy Aquino Stadium. It's going to be a wonderful time of fellowship, inspiration, and strengthening one another in the Lord. Hey, 1FC heirs! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:45 a.m. See you there. The One Following Christ discipleship program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship, and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us. Follow JCTGBTG social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and Infinite Devotion music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and Infinite Devotion for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. New name, same devotion. Infinite Devotion is here to bring inspiring songs to your ears as we offer fragrant worship unto our infinitely powerful God. Listen to and follow Infinite Devotion on your favorite music streaming platform. We are delighted to present Infinite Devotion Covers, Volume 1, a collection of praise and worship songs performed by our church's homegrown worship team. Save these songs for your personal worship time and add them to your worship playlist. You may also listen to Infinite Devotion,
On Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m. Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to Infinite Devotion on One Radio. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com.